Hello, my abundant dreamers! Kamusta kayo? Welcome to another inspiring episode of Living Life in Beautiful Abundance. Of course, with yours truly, Badith Ipanag. Today, we are honored, I am honored, to have a leader who has dedicated his life to public service and the progress of Davao Oriental. He started from humble beginnings and worked his way up, earning the trust and love of his people through his strong leadership, dedication, and the passion for community development. Sino siya? Watch this. Help me welcome Honorable Nelson Dayanghirang. Thank you po. Thank you for inviting me here. Yeah. Daghang kaing salamat. Welcome po. I'm very honored kay imugid kong gihatagan og higayon na maka face to face na ako. I'm also honored to be invited here, ma'am. Nelson Dayanghirang. Yeah. Gob, ano ba ang nag-inspire sa'yo to enter public service? And how was that journey shape you as a leader of today? Actually, ang parents ko talaga po. Okay. Ang parents ko ang nag-inspire sa akin to join the politics. No? I was a graduate student and in-invite niya ako umuwi ng probinsya. Sa Manay? Yeah. Okay. Una is to join the politics way back 1989. And tumulong rin sa kanyang kunting negosyo. So since I'm the youngest in the family, so siguro wala na siyang mahatak na iba. Pero your family of ano po, politicians? Yeah, my uncle was a former vice governor, my cousin was a former congressman, yung iba nasa politika rin, dalawang kapatid ko naging mayor rin, marami sa pamilya po ang nasa politika. Sir, balikan natin yung pagkabata mo. Yeah. Yung iyong kabataan, sino ba si Nelson Dayanghirang nung bata pa siya? Sa totoo lang, nung estudyante po ako, siyempre tahimik tayo, di ba? Nung napasok ako sa politika, ayaw maniwala ng mga kaklase ko. Dahil sabi nila, nung panahon nasa school pa kami. Ilang taon ka nun, sir? Nung pumasok ng politika, 22 years old po. 22 years old. So sabi, hindi nila akalain na nasa politika ako. Oh, so nung first po, maraming hindi naniwala. Yeah, actually, kahit na ako nung una, ayaw ko rin sa politics eh. Kasi alam mo naman, nung unang panahon, ang hirap ng buhay talaga sa probinsya. Traveling alone from Davao to my hometown, Manay, napakahirap po. Rough road, makitid yung daan, tatawid ka ng ilang ilog, bago ka makarating sa bayan namin. Mas masarap yung buhay dito sa Davao City, di ba? Oh. So, paano mo na-embrace yung politics? Sabi mo nga na parang, at first, ayoko talagang pumasok sa politika. Paano mo na-embrace or paano mo na sabi sa sarili mo, this is my life and I have to do this with a purpose? Anong nandun na ako sa politika? Siyempre, nakita natin yung sitwasyon, yung kahirapan ng mga tao, yung masaya tayo pag nakatulong tayo sa kapwa natin. So, doon medyo na-challenge ako. Kaya, minahal ko na rin yung politika, no? Dahil gusto kong magsilbi sa taong bayan. Public service comes with great challenges. Alam natin Yes, yan. po. There's no such thing as walk in the park. What has been your biggest challenge and how did you overcome it? Nung governor po ako, way back 2016, alam mo, napakalakas po ng CPP-NPA at the time. Diba? Way back February 14, 2016,
mag-i-election pa lang po, inattack ng NPA yung police station ng capital town namin, which is Mati City. So, nagkaroon ng takot ang mga tao. No? Then, after that, pagka June, May ang election. After the election, inattack na ulit yung police station ng Governor Hinoroso. So, tamang-tama, July 1st, umupo ako sa governor. So, naisip ko, walang pupuntahan itong probinsya ng Davao Oriental pag manatiling magulo. Sayang yung tourist sa spot ng Davao Oriental. Walang turista na pwedeng pumunta. Takot, no? Walang investor na pwedeng pumunta dahil sa takot at, of course, yung revolutionary tax, no? So, kaya naisip ko at that time na ano bang dapat gawin na maging tahimik, mapayapa yung probinsya ng Davao Oriental. Ano yung major change na nangyari sa Davao Oriental nang umupo? Of course, it's a very, that was very challenging. Yes. Kailangan natin kausapin yung pamilya ng mga member dati ng CPP-NPA, pakiusapan kung pwedeng sumuko, no? Kailangan natin yung support ng military, the PNP, and of course, kailangan natin yung support ng local, ng general public itself, no? Kailangan natin i-convince sila na ito yung tamang direksyon natin para maangkin natin yung kapayapaan. And finally, sa sama-sama naming pagtutulungan, Davao Oriental was declared as insurgency-free. But nevertheless, hindi tayo dapat kampante. Kasi nandiyan pa rin yung possible effort of recovery. Ayaw ko na rin bumalik sa dati pa yung kalagayan ng Davao Oriental. Pero you know, Gov, no, nakita ko talaga ang Davao Oriental. I visited the place. I enjoyed the beaches. Ang ganda. And sabi mo nga, tourist spot. No? Napakaganda. So, kumbaga parang, it's really something. Kumbaga, I salute you for that. Kasi maraming magandang nangyari sa Davao Oriental. Actually, yun naman talaga ang kailangan natin gawin. Kasi sayang yung potential ng Davao Oriental. Walang gustong mag-invest. Sayang yung potential ng tourism natin. Pag magulo yung lugar natin, di ba? Tama. So, sayang. Kaya yun yung naging so, first direction. So, dapat yung peace and order talaga, diba? Yung later on, development will come in. That is exactly yun ang nangyayari ngayon, diba? So, Gov, no, economic growth is a vital for thriving community, no? And what are the key initiatives in ensuring financial opportunities for people of Davao Oriental? Of course, no, dapat suportahan natin yung tourism, no? Suportahan natin yung farmers na maging food sufficiency tayo, the livelihood bigas, diba, ng mga farmers natin, fisher folks natin. Of course, yung sa rice production, mukhang malaking issue po talaga yan, no? Hindi natin kaya as of now makipag-compete sa mga Vietnam farmers na napakaliit ng investment ng mga farmers compared dito sa Davao Oriental. Kailangan talaga ng support ng government sa mga farmers para at the end of the day, kaya natin makipag-compete sa presyuhan. Kasi in other countries, yung mga farmers, subsidized po ng government nila. Planting materials, fertilizers, at kung ano yung iba pa. So, bakit hindi natin pwedeng gawin dito, Gov? Iyan ang pinakamalaking problema po. Dahil unang-una makikita mo naman sa national budget, hindi agriculture yung nangunguna na pinakamalaking budget sa national budget. Pero in fact, yun ang pinaka-importante. Yun po ang pinaka-importante dahil unang-una, pagkain naman talaga yung kailangan natin. Yes. Yeah. So basic needs, tama po ba? So, Gov, no, with the demands of your work, how do you maintain your health and well-being? Una, kailangan mo i-balance. Yes. Balancing is very important. Panay trabaho ka rin, no? Kailangan mo rin yung regular check-up, kailangan mo yung regular exercise, and of course, proper diet, no? Para at least kahit na paano, sa dami ng trabaho mo, healthy ka pa rin.
O, diba? Kahit masyado tayong busy, we have to keep in mind we have to balance everything. Yes, of course. No? Balancing is very important, ladies and gentlemen. That's how we live our life abundantly. Gov, daghan kaayong salamat for sharing with us. No? Pero Gov, di pa tayo tapos. Yes po. Let's have a little fun. No? Yes, Magduwa ta, Gov. No? Andam ka na ba? Yes. You are born to be ready, right? Yes, I'm ready. Perfect. We'll play a quick game called po. Fast Talk. I'll ask questions and you have to answer what comes first in your mind. Okay. Are you a morning person or a night person? Morning po. Morning. Yeah. Kung hindi ka politician, sino ka? Farmers. Farmer. I love farming. Yeah. One word to describe your leadership style. One is you set the direction. Direction. You must be a leader that somebody must follow you. Okay. Hindi ka ba kamay na bakal? Sometimes kailangan mong gawin. Kailangan, diba? So, favorite Filipino dish? Dinuguan po. Dinuguan. Yeah. Kasama ba yung puto doon, Gov? Yes, of course. Of course. Pero ako, I love eating dinuguan with rice. First thing you do in the morning? Of course, coffee. 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 Yeah. So, you love coffee other than tea? I drink a lot of coffee every day. Every day. Yeah. Okay. So, you're a coffee person pala. So, one law you wish to implement instantly? Support to the farmers. Support to the Yeah. farmers. Who inspire you the most? Of course, my family. Your family. Yeah. I love that, no? Kasi diba, Gov, no? Yung baga, nagbibigay ng energy sa atin, isang ating pamilya. Totoo yan. Kahit nakulang yung oras natin, pero lagi pa rin nandyan sila, tumutulong sa atin, sumusuporta. Kasi sila yung parang backbone natin, Yes. right? Sila naman yung pwede namin nagbibigay kulay. Sila naman yung pwede natin takbuhan pag marami tayong problema. Tama, diba? You can always be yourself to your family, no? Without, kumbaga, walang halong plastikan, walang halong, true. alam mo yun, everything is natural, Yeah. no? If you face your family. One word to describe your journey in public service. Sipag at tiyaga. Sipag at syaga. Yeah. Sometimes roller coaster, right? Yeah. Diba? No? Minsan, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Ganun talaga buhay. Nakakahilo. Yeah. Diba? Thank you so much, Gov Nelson. Thank you, Bada. Thank you. Hope you enjoy our laro. Yes po. Our game. So, balikan natin yung storya mo. What is your personal definition of life of beautiful abundance? Of course, dapat sa buhay, masaya ka. Saya. No? Masaya ka, may direksyon ka, ano bang gusto mong abutin sa buhay mo. No? Regardless kung inabot mo man siya o malapit ka na, malapit mong abutin, ang importante may tamang direksyon ka sa buhay na maging basihan mo kung saan ka pwedeng pumunta. Diba? Ang ganda naman nun, ladies and gentlemen. Dapat may basihan ka kung saan ka pwedeng pumunta. You have to align yourself with your purpose. Tama po ba? Yes po. Diba? So if you can give one piece of advice to young leaders of today, and of course, to those who are aspiring public servant, ano yun? Pwede mong ibigay sa kanila? Sa mga bagong politician, dapat alamin niyo muna yung problema ng taong bayan. Para yun magiging direksyon ninyo sa pagbibigay serbisyo ninyo sa bayan. Napaka-short, napaka-concise, pero direct to the point. Diba? Gov, ganito, paano mo nabago ang Davao Oriental? Hindi ko naman po nabago ng ako lang. Kung hindi nabago, kung may nabago man ang Davao Oriental, sama-sama po kami. Kasama ko ang taong bayan ng probinsya ng Davao Oriental. Nagtulungan kami para angkinin namin kung ano yung gusto namin marating. So, ibig sabihin, kailangan is, you must be, unite mo yung tao. For what purpose? Para makuha ninyo kung ano yung gusto nyo marating sa inyong probinsya.
Sabi ko nga, kailangan alamin mo yung problema ng taong bayan. No? For instance, Fisher Pox, yung dagat po ng Davao Oriental is facing the Pacific Ocean. Seasonal po yung fishing ground namin. So pag maalon, walang trabaho yung mga fisherman. So dapat bigyan mo ng livelihood. Livelihood. I love that. Livelihood program. Kung yung mga asawa nila pupunta ng laot, na pwedeng may pagkakitaan yung mga babae. Diba? So, yun ang bigyan mo ng livelihood. Ano yung specific livelihood program po? Depende po kung ano ang gusto nila. So far? For instance, gusto nila ngayon, gumawa sila ng isang asosasyon. Ang kanila is binta ng bigas. No? Sari-sari store. Livestock. No? So, yung hahanapan natin ng paraan na maibigay sa kanila. No? Kasi mahirap naman natin sila bigyan ng isang bagay na hindi nila alam paano palaguin. Tama. Diba? So, proper education is very important. And one is consultation. Yes. Konsultahin mo sila. Ano ba yung gusto nila? No? Then yung tulungan natin, gawa natin ng paraan na maibigay sa kanila. Tapos, Gov, no, eto pa, isang tanong ko. Ano yung pinaka-biggest na masabi mo na pag sinabing ito na proyekto or sinabing ito na changes, no other than Governor Nelson Dayanghirang? Una po, nakilala ako as the peacemaker of Davao Oriental. Okay. Pero hindi naman pwede dyan lang tayo focus. No? Exactly. Kailangan marami tayong titingnan. Yung kahirapan, no? Yung potential ng probinsya natin, para at least mabigyan natin ng opportunity, yung employment. Diba? So, maraming sector na dapat tingnan natin. And I know for a fact na you are into tourism, right? Yes so, po. that is why maraming mga turistang pumupunta sa Mati. It's because, and pag maraming turista, maraming businesses, and maraming employment. Totoo po yan. Tama? Especially, ongoing po ang construction ng airport in Mati City, then mas malaking tulong yan para sa tourism industry of Davao Oriental. Gov, meron akong tanong sa'yo. If I will go to Mati, saan mo ako pwedeng ipasyal? Depende sa gusto ninyo. Una-una, maraming magagandang beaches in Davao Oriental. Mga Ikaw yung lakes, tourist guide ko, ha? Ano yung gusto mo? Saan mo ako gusto mga ipasyal? lakes, marami tayong mga lakes sa Davao Oriental. Of course, yung mga bundok natin. No? Meron pala mga bundok na magaganda doon. Meron po tayong tinatawag na Mountain of Bonsai. Oh, Yeah. Mountain of Bonsai. Wala pa ako kaadto dara. Gov. In municipality Dahikan, sa uban ra ako San natuan. Isidro. Yeah. It's a UNESCO heritage po. Yeah. So, daghan gid ay kaayo nga pwedeng adtuan. Yun ang advantage ng Davao Oriental po. Hindi lang yung beaches yung Kasi ang always maganda. na-emphasize yung Dahican Beach Resort, yung mga ganyan. So, napakaraming surfing. yung mga napakaraming potential po for tourism ng Davao Oriental. Wow. So, gwapo kaina siya nga oportunidad, Govno, kasi nga sabi mo, in order for us to solve the problem about poverty is, first and foremost, we have to employ people. We have to, kumbaga, dapat bigyan natin sila ng livelihood, trabaho, and everything. Importante kasi palakasin natin yan para magkaroon ng chance na yung mga locals natin magkaroon ng trabaho Yes. within the province. Dapat maugin na ang himuon ug hunahunaon sa ato ang mga aspiring politicians ug katong mga naa na sa posisyon, diba? Kasi package daw po kasi yan eh. Pag malaki yung unemployment mo, impossibility, magkakaroon ng issue ng peace and order. Yeah, I Pag agree. may trabaho, may pera yung tao, walang problema. Diba? I agree. Yeah. Mo agree gid ko ana nimo, Govno, kay kumbaga if there is no employment, daghagway trabaho, dako gud ang crime rate, Yeah. no, increasing gid na. Gov, how
what is your pastime? Ano yung pastime mo? Pag may bakanting oras, nagpa-firing, yun naman yung mga libangan po namin sa... So you don't go for golf? Very time-consuming. Okay. Since very limited yung time ko. Yeah. So most of your time, pag you want to enjoy or you want to have your pastime, firing. Yeah, punta ka sa firing range, kwento-kwento sandali, putok sandali, uwi. Hadlok man kog baril. Hadlok siya kog baril go. But drive itaw na ako. Nakapit ako na buwian. Finally, Gov, no, what's the legacy you hope to leave behind for the people, especially to the people of Davao Oriental? Of course, no, ang isa kong gusto mangyari lang sa probinsya ng Davao Oriental ay matulungan natin yung taong bayan na umunlad yung kailang pamumuhay. Yun naman yung pinaka-basic natin. Mabigay natin yung mga serbisyo na dapat maibigay ng gobyerno. Farm to market road, water system, no? Ano yung mga basic na kailangan ng taong bayan natin na para at least mas gumanda yung buhay nila. Imagine mo, Gov, no, if matapos na yung airport, mura nag-Siargao ang mati. Diretso na lang dito at mga tourists. Dili na mo atong Davao Airport, tapos mo biyahe pa going to Mati or Davao Oriental, diba? Yun ang very exciting one. Not only in the side of the tourism, but also sa mga investor natin. Yes. Kasi, try to imagine traveling from Davao to Mati. It will take almost 3 hours travel. So, Pwede siguro na ako ibalhin mahirap akong yan sa Seattle mga dito, tourist natin and investor. Pwede diba? siguro na ako ibalhin niya ako Seattle dito sa Pwede Mati. po. Para dito mag-party-party, no? Gov, isang tanong na you're running for this coming election, right? Ano yung plataforma na pwede mong i-offer sa ating kababayan, lalo na sa mga Davao Oriental? Ito namang pagbabalik takbo ko bilang gobernador ng probinsya ng Davao Oriental. Una is marami akong mga hindi po natapos na mga proyekto. For instance, gusto kong mangyari sa probinsya ng Davao Oriental na magkaroon ng isang malaki, magara, moderno na provincial sports complex. Wow! So nasimulan ko. Bumili kami ng lupa, nasimulan ko yung development, but since nung nawala ako, na-stop po. No? So try to imagine, pag nagkaroon tayo ng moderno na provincial sports complex, pwede natin pakiusapan ng national government na gawin sa Davao Oriental ang tinatawag nating palarong pambansa. Ilang libong atleta ang pwedeng dumating sa probinsya ng Davao Oriental. Ilang libong parents ng atleta ang gustong sumama. So, mabibigyan mo ng additional income yung mga taong bayan mo. Kahit na yung ordinaryong driver ng bao-bao, tricycle, sari-sari store, lalo na yung mga hotel and restaurant and resorts. Dun pa po sana ang tanong ko. So, yung farmers naman, kailangan na mag-produce ng pagkain para mayroong makain yung mga bisita, turista. Tama. So, may domino effect po yan. So, yun yung isang mga naiwan ko na gusto kong ipagpatuloy. No? Yung mga pagpapasiminto ng mga daan, especially doon sa mga malalayong na lugar na geographically isolated areas na dapat mapagbigyan natin na magandang daan yung mga taong bayan. Oo, kasi importante yon. So, above all is matulungan natin yung mga farmers, yung mga fisher folks, at yung suporta natin sa edukasyon at sa mga kabataan, importante po yun. What an insightful conversation, Governor Nelson Dayanghirang. Your journey in public service and dedication to Davao Oriental's progress is truly amazing and inspiring. Saludo ko ni Modera. Sabi nga po, gawin mo daw ang tama para maging masaya buhay mo.
Tama. And thank you for sharing that wisdom, no? Mo nang ginaingon na being a leader, you always have to put sacrifice in it. And you have to embrace not only the beauty. So, you are embracing that, no? I really salute you for that. I honor you for that. And I want to thank you for sharing your wisdom, your leadership lessons, and personal experiences with us. No? Before we end this, I have something special for you. Yes, po. So, this is my token of appreciation. Kabaw ko, ordinaryo ra ka ini nga perfume mo, Gov, pero kumot ni, no? This is my beautiful abundance perfume. Wow. So, ako aning brand. Okay. So, this is about manifesting, no? Mo nang giniingon lagi, Gov, na kailangan mo daw i-manifest yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. And you have to embrace beautiful things so that it will become a reality. That is why this perfume is beautiful abundance and this is noble fortune. So may mga meaning yon. So every time you go out from your house, bit mo yung amoy na ito, no? I know you are successful already so in your po. field, being a politician, being a businessman, being a father, being a husband. I know everything is in you already. Gov, ano yung final words mo sa mga taga Davao Oriental? Sa aking mga kababayan sa probinsya ng Davao Oriental, alam naman na ang halalan, magkakawatak-watak, magkakahiwa-hiwalay, but it's a matter of choice. No? Pero tingnan natin yung para sa pangmatagalan, para sa kabutihan ng probinsya ng Davao Oriental. No? At the end of the day, ang election is isang araw lang. No, pagkatapos niya, sama-sama tayo, magtulungan tayo para sa ikabubuti ng ating probinsya at sa ikabubuti nating lahat. Maraming salamat sa inyo. I love that, no? So life is all about beautiful abundance, ladies and gentlemen. Ano man ang hamon ng buhay at ano man ang estado mo, maging politician ka man, maging doktor ka man, maging ordinaryong tao ka man, you have to think na you have to live your life with a purpose. Kahit ganito man ang tingin mo sa sarili mo, meron ka pa ring ambag sa magandang bukas ng ating bayan. Okay, and to everyone watching, I hope you get a valuable insight from this episode. If today's conversation inspired you, don't forget to follow and subscribe to Badith Ipanag on Facebook, YouTube, and TikTok for more empowering story. And of course, let's keep spreading abundance. Share this episode with someone who needs a little motivation today. Living life in beautiful abundance. Thank you.